Andito ako sa isa sa mga lugar na magandang tanawin, and gusto ko talaga siyang daanan lagi. Malapit lang naman to sa amin, and yeah, masaya ako pag nakikita ko siya. Mabuti na lang may mga ganitong lugar na yan, nakikita para kahit paano ay yung pagod pag babiyahe ay nababawasan. Hindi lang to, meron din akong nadadaan ng mga dagat. Ayun. So ayun lang sa mga experience ko sa mga experience ko bilang ALS teacher, ay marami-rami akong mga nakikita at mga nararanasan na iba sa mga nararanasan ng mga kasama kong teacher na nasa classroom, yung mga nagtuturo ng from kinder to grade 12. So iba-iba naman kami na experiences. Ako bilang ALS teacher, ito araw-araw bumabiyahe, iba-ibang lugar, ibang araw yan. Sa loob ng isang linggo meron akong 3 hanggang 5 lugar na pinupuntahan, and doon ako nagkaklase. So may mga kinaklase ako na marami, minsan kaunti, minsan may napupuntahan na ako na walang napuntang learner. So wala naman akong magagawa, hindi ko naman sila pwedeng abalahin sa kanilang mga gawain. Halimbawa, pag pumunta ako sa lugar niya, sabihin natin dito sa lugar na to, ang schedule ko dito ay tuwing Miyerkules. Yan. So halimbawa, pagpunta ko sa lugar na to Miyerkules, ang klase natin ay alas 8 hanggang alas 4. May pagkakataon na walang dumarating dahil may mga gawa sila. Hindi naman may schedule yung pag-harvest ng palay. Yan. Hindi naman ma-schedule yung pagkukopra. Yan. Hindi naman ma-schedule yung pag-uuling. Gagawin ko na lang ay di maghihintay sa kanila. Kung sakali man na hindi sila dumating, ay di pupuntahan ko ang isa sa mga nadadaan ng bahay, and mag-iiwan na lang ako ng mga gawain, yung mga module na kailangan nilang sagutin para sa linggong yun, and yun yung kukunin ko para sa isang linggo. So kung may mga tanong naman, ay di mabuti na nga lang at meron tayong Facebook, yan. So meron tayong messenger, meron tayong cellphone na nagagamit pang communication sa ating mga learners. So kung halimbawa may mga tanong sila, ay di doon sila nagtatanong. Nagiging avenue siya, nagiging tool, nagiging gamit para kung sakali man na hindi nila maintindihan yung mga gawain, ay di magtatanong sila sa akin. Hindi naman lahat ay nakaka-access ng internet. Yung iba bihira nga mag-messenger, so may cellphone. Yung iba bihira pang mag-load kasi nga hindi sapat yung kinikita nila para mag-load pa. Although minsan may load sila, minsan wala, kasi wala rin naman silang tatawagan halos. Kaya naintindihan naman natin yun. Mayroon akong saging. Salamat sa aking learner, binigyan niya akong saging. Ikwento ko lang na isa sa mga hindi ko malilimutang experience bilang ALS teacher, mga pagsuot-suot ko sa mga ganitong lugar, di ba? Walang halos, layo-layo kasi ang bahay. Hindi ko talaga siya makalimutan na yung tinanong ako kung anong ginagawa namin ng mga, meron akong learner noon 4. Andun kami sa may Sabungan, lumang Sabungan. Tinanong kung nag-aano daw kami doon. Sabi ko,
yun, nag-aaral sa ALS. Yan, tinutulungan ko sila na makatapos ng high school, ano, nung panahon na yun. Tagal naman na yun. So, ang nagtanong sa akin ay Kafgu. So, feeling ko, wala lang. Kasi parang may nagsabi daw sa kanila na baka daw nagre-recruit ako. Imagine, magre-recruit ako ng ano. So, parang napagkamalan akong, ewan ko, parang sort of ganun, na bakit kailangan nila akong tanungin namang ganung bagay, ano. So, sa bagay, alam naman ako ng barangay, ano. Alam naman kami ng barangay. Parang ano lang, naging protocol lang siguro nung, kasi malapit kami sa ano eh, yung learning center namin, yung naging center namin malapit sa, ang tawag doon, detachment. Yan, malapit po. So, pinuntahan kami. Hindi ko talaga makalimutan yun. Yun. Minsan napapagkamalan ako ano, collector ng microfinancing, mga pautangan. Ano, hindi nila ako makilala bilang teacher. Minsan hindi rin nila alam kung ano yung ALS. Lalo ng mga unang-unang panahon namin. Hindi pala. Lalo ng mga unang-unang ano, teacher ako. Hindi pa ganun kakilala ang ALS, ang ALS. Hindi pa nila alam ano po yung ALS, ano po yung ALS. Ayun. Kaya siguro minsan ay nagtatanong sila or hindi nila alam na may mga ganitong uri pala ng teacher, ano. Yung teacher na pumupunta sa lugar na nila, yung high school, yung teacher pala na nagtuturo sa mga hindi nakatapos ng elementary or ng high school, or may mga teacher din pala na nagtuturo sa mga hindi marunong bumasa at sumulat kahit may parang na-realize ko na ay, isa ako sa ano nga yun, isa ako sa magandang asset ng gobyerno natin na nakararating sa mga lugar na hirap marating ng edukasyon, ano. Kasi syempre yung mga learners natin sa ALS ay mga mamamayan na hindi nakatapos ng elementary or ng high school, or minsan meron talaga tayong mga mamamayan na hindi nakapasok kahit man lang kinder or grade 1. So doon kami pumapasok, ano. And masaya ako sa ginagawa ko kahit na sa intro ko talaga sabi ko nakakapagod magbiyahe, nakakapagod mag-isip. Kung paano babasahin ng edad na 20 na, hirap ang bumasa. Isipin ko pa, ano kaya pwede kong gawin para mapabasa ko siya. Pero hanggat decidido siyang pumasok ay tuturo ako.